Umani na magkakahalong pananaw mula sa ilang foreign policy expert ang pagsisiwalat ni Senate President Juan Ponce Enrile sa back-channeling ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Para sa ilan, mali ito, pero sabi naman ng iba, wala naman itong epekto. Narito ang report. Yung magre-reveal ka ng state secrets, bawal yun. Ano? And ang unfair dito, sana, ngayon, binasa niya. No? Anong malay natin kung ang binasa niya script na ginawa ng sekretary niya? Alam niyo ba yun? Ano? Hindi niyo alam. Sa akin, ngayon binasa mo na, sige nga, I challenge him. Ibigay niya yung document na yan sa media at ipakita niya. Anong state secret yun? It was not even classified. He does not know what he's talking about. This guy is teaching me about national security. My God. I've been 17 years in charge of national security and foreign relations of this country. Hindi inasahan ng marami na aabot sa bangayan ng dalawang senador ang isyu sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Tanong ngayon ng ilan, anong epekto ng pagsaspubliko ni Senate President Juan Ponce Enrile sa umunoy notes ni Ambassador Sonia Brady ukol sa back-channel negotiations sa pagitan ng China at Pilipinas? Sabi ng ilang foreign policy expert, mali ang ginawa ni Enrile dahil nalagay sa alanganin ang posisyon ng Pilipinas sa issue. When you're dealing with another country, no, internally you can have discussions, you can have disagreements, you can have full-blown fights over issues of policy. Pero yung discussions na yon dapat kayo-kayo lang. Kung ganyang lumalabas pati yung, kumbaga, you're washing your dirty linen in public o open na open lahat ng discussion mo, ay ultimately ikaw rin lang yung napiplace at a disadvantage. Para naman sa isang political analyst at Chinese studies professor, walang epekto ang bangayan sa Senado sa posisyon ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Sa totoo lang, yung mga sinabi ni Enrile tungkol sa that the Rosario is an amboy and that the Philippines have disagreements over the Scarborough, alam na ng Inchik yun. Okay. So, it cannot do more damage, but why do they have to bring those things out? They were listening. They want to know what type of leadership do we have. And then they said, ay, nakakahiya pala itong mga tao nito. Hinamo naman ni Trillanes si Enrile na magsampa ng reklamo kaugnay sa kanyang naging papel bilang backdoor negotiator ng Pilipinas sa China. Kung meron man siyang nakitang dahilan to file a case sa akin, whether treason man or anything, magaling siya na abogado, i-file niya. Pero hindi raw ito papatulan ni Enrile. Sino siya? Hindi ko siya papatulan at hindi ko siya papag-aaksayat. Sino si Trillanes sa akin? My God, this man thinks he's that big. Ang Malacanang naman, hindi raw magpapaapekto sa iringang Trillanes at Enrile at nanatili naman daw matatag ang posisyon ng Pilipinas sa isyu ng mga pinag-aagawang teritoryo. Let's wait for the action taken by Senate President Juan Ponce Enrile. If he believes it's treasonous, then we'll leave it with him if he intends to file any criminal case or complaint against Senator Trillanes. Pinayuhan na lang ng palasyo si Trillanes na wag na muna magkomento sa issue. Para sa Unang Balita, Oscar Oida, reporting.